Ito pong ating kapistahan, Epiphany, Epifanio. Ibig sabihin, ang Diyos nagpakilala, pagpapakilala ng Panginoon sa mga hentil, sa mga hindi kabayan ng Israel. Pero ano ang ginamit ng Diyos para dumating ang mga pantas, ang mga magi? Gumamit siya ng isang liwanag. Ang tawag doon ay star, star of the east. Diba? Pwede natin pag-usapan ng true north. Totoo. Alam niyo, isang araw, ginawa namin mga seminarista, pinakpikit ko po ang kanilang mga mata. Tapos sabi ko sa kanya, itaas ang inyong kamay at dito sa loob ng silid natin, i-point nyo nasaan sa inyo ang north. Nasaan ba ang tunay na north? At sila, pumikit, ginawa ang pinagawa ko. Aba, nung pinabukas ko yung mga mata, sabi ko, lahat ng sigurado, tumayo. Tapos pikit pa rin, ituro nyo talaga, sigurado kayo. Alam nyo, siguro sa mga 6 o 7 na nagtumayo, na sigurado daw sila sa true north, aba, iba't iba ang sinasabi nila kung saan-saan nakaturo. O sino ngayon ang totoo? Iba't iba po. Di ba ganun sa buhay natin? Sa ingay po, nababalikan natin, tapos na ang Kapaskuhan, tapos na ang ating pagninilay-nilay sa ating pananampalataya. How do we find ang katotohanan at gabayan tayo tungo sa nakabubuhay na pamumuhay? The true north. Alam nyo, sa gabi, may tinatawag na Stella Maris, the star of the sea. Ginagamit po yan ng mga sailors, ng mga explorers, at yung Stella Maris na yan sa ating pananampalataya, ang mahal na Birhen. Siya yung tao na ginawang makatotohanan ang kanyang buhay ay patungo lamang sa isang bagay. Ano yon? Ako'y alipin. Gagampanan ko anuman ang iyong sabihin. Alipin, sabihin mo sa akin, gagampanan ko. So the true north is God's will. And God's will is sino? Si Jesucristo. At ang mahal na Birhen, guidance natin sa kadiliman, di ba? Stella Maris, dun sa karagatan na lalo sa dilim, di maintindihan kung tama ang iyong patunguhan. The Blessed Mother points to Christ. Di ba? Nakita po natin sa imahe ng perpetual help, nakaganon siya sa kanyang anak. The true north is the Son of God. And that Son, naging kapwa-tao natin, ang kanyang true north ay buhay. Ginawa niya, nagpabuhay siya sa ating lahat. Inalay niya ang kanyang sarili. Sa dami-dami ng mga kaguluhan, tanungin niyo po, ito pang ginagawa ko, sasabihin ko, iniisip ko, makapagpapabuhay ba sa iba? Kung hindi man, mag-aalay na lang ako ng konting sakripisyo, pipigilan ko ang nakamamatay.